'Di ba? O anyway, dito tayo, mga kababayan. Nag-iimbestiga ngayon 20 20 vloggers! 20 vloggers, yung kinakabahan, iniisip nila kung sino kaya, kasama kaya ako doon? Kasama kaya ako doon sa makakasuhan? 'Di ba? Madami nag-iisip niyan. Magtatago na din ba ako? Pakinggan natin yung panayam po kay Secretary of Justice Boying Remulla, mga kababayan. Sir, yun nga po, sabi po ni Director Santiago, siya po ay nag-iimbestiga ngayon 20 yung tinitignan nilang mga fake news peddlers. Ano po yung instructions po sa kanya patungkol? Kayo, kung iisipin nyo, kasama si Mark Ramos doon sa fake news peddlers, pansinin nyo yung kada vlog natin, kada topic natin, meron kaming materials, meron kaming video, meron kaming ipinapakitang mga news article. No, kada isa 'yan. Hindi kagaya nito hindi ito yung vlog na we've heard from someone or somebody, hindi kagaya nito 'yun. Sabi daw po nila, wala kayong magaganon sa amin, makikitang vlog namin na gano'n. Lagi po na meron kaming mga artikulo, lagi po na meron kaming ipinapakitang mga video galing po sa malalaking media. Bakit to? Yung mga yan, bihasa po yan sa mga pagbabalita. Di ba? Pocket Mart Philippines, Mick Madi. Si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa. Kasi tayo, hindi naman po tayo journalist. Hindi naman po tayo nag-aral para magbalita. Ang sa atin po, yung mga ibinabalita sa mga mainstream media, nire-reactionan lang po natin yon. Di ba, Cheryl Santa Maria? Reaction lang tayo. Kaso yung iba po, kadalasan sa mga DDS, umaabot sila sa punto na, sabi daw po, no? Gamit na gamit yung daw. We've heard from someone, dapat maimbestigahan niyang tao na yan kung sino yung someone na napakinggan niya. Kasi meron silang sinasabi, narinig namin ganito na 150 million daw kada pirma para i-impeach si Inday Sara Duterte ang matatanggap ng mga kongresista. Di ba? Hanapan mo ng patunay, wala po narinig lang ho namin dun. Di ba? Pero dito sa channel natin, kahit huli tayo, reaction ang ginagawa natin doon sa mga balitang kagaya nito. Pakinggan pa natin si Boying Remulla. Tungkol dito. Hindi kasi nakaka-unsettle ng society yan. Fake news can cause panic. So we just want to be on the right side of the law. Dapat naman wala namang ganon. Kasi it can cause a lot of unsettlement. It can unsettle people's feelings. Totoo po, dapat masawata talaga yung mga nagpapakalat ng fake news. Kagaya na lang yung si Lopez. Mark din ang pangalan nun, pero hindi ho ako yun. Si Mark Lopez, ano sabi niya? Tayo din po, nagwa-water cannon. Ano po ang epekto sa atin nun, mga kababayan? Ang Chinese, ang China, ang pakalat ho niyan sa buong mundo, mga kababayan, is tayo po ang nag-uudyok sa kanila. No? Tayo po ang bumubuyo sa kanila para gawin nila yung pang-water cannon sa atin. So ngayon, pag narinig po ng buong mundo yung sinasabi ni Mark Lopez na tayo din po nagwa-water cannon, parang ginatungan niya yung sinabi ng China na nambubuyo tayo. Kaya naman pala kayo wina-water cannon ng China Yung kapwa nyo Pilipino, sinasabi, wina-water cannon nyo din sila. Di ba? Which is wala pong katotohanan, mga kababayan. Ano epekto sa atin nun? Totoo pala yung sinasabi ng China na binubuyo nyo sila, kaya ginaganyan kayo. Di ba? Sira tayo sa buong mundo, mga kababayan. Kaya dapat yung mga ganyan, masasawata po, mapipigilan.
Tuloy. And we don't want that to happen. Sabi ni Jid, ano ko? Boss, suntukan tayo. 5 rounds lang. Ano ba yan? Wala ba? Kayo nakakailang topic na kami ha? Nakakalimang topic na kami. Oh. Wala pa kayong nasasagot. Wala man lang kayong mairebat. Ngayon gusto niyo naman suntukan. Wag na. No, wag na. Alam naman namin pang comment section kayo eh. Oh. Matapang kayo sa comment section. Alam namin yun. Hindi ko papatulan yan. Mag-aaksaya lang ako ng oras dyan. No? Alam naman namin, simula doon sa Pangulo ninyo. Dating Pangulong Duterte, Pangulo din namin. No? Simula doon sa dating Pangulong Duterte, naghamon. Duelo tayo! Anok ng tinapa, hindi naman dumalo sa duelo. Kay Baste, sasampalin kita, General Torre. Pangarap kong makasampal ng isang general. Putik na yan. Nung humarap, nagkaharapan sila ni General Torre. Kala mo may stiff neck si Baste. Hindi makalingon ng ganun eh. Bakit to? Pag lumingon siya, matititigan niya si General Torre. Wala. Di ba? Dumako naman tayo sa mga vlogger ninyo. Yung una, pangalawa, pupunta daw sila sa hearing. Wala naman, hindi naman pumunta. Yung pangatlo, wala, natakot na din. Tapos ngayon, kayo naman, suntukan. Sige, bili ka ng pamasahe mo. Bili ka ng ticket mo papunta. Hindi, wag mo na. Una, passport. Pag may passport ka na, kumuha ka muna ng visa papunta dito. Pag may abot pa ba tayo sa visa saka sa passport kung 20 pesos na bigas hindi nyo kayang bilhin? Paulit-ulit kayong umiiyak sa 20 pesos na bigas? Ano ba naman yan? Wag na natin tuloy yan. No, malabo. Pero sir, at the same time, meron din pong, syempre sir, freedom of speech, freedom of expression. Yung CHR po, nagbabala po sa Fake mga... news is fake news. Yan. Totoo, di ba? Fake news is fake news. Sobra naman yun, yung mga freedom of expression. Walang problema. Kung sakto lang. No? Kung tama lang. Pero kapag gumagawa ka na ng mga maling impormasyon, yun na yung pinifeed mo sa ating mga kababayan, pangit na ho yun. Hindi na ho maganda yun. No? Kailangan managot na po sa batas yung mga ganon. You all know that it's bad to peddle fake news or lies. Hindi maganda yun eh. Especially that digital media has become a very powerful tool. It can actually unsettle society. It's we're looking at the life of the majority, not the minority who may wish to create chaos in the country. Pero sir, may Sila po yung gumagawa ng mga gulo sa ating bansa, mga kababayan. paalala ba kayo na... Hindi naman, just speak the truth. I think that's everybody's responsibility as a citizen to speak the truth all the time. Sir, kung abroad sila, mahirap bang hapunin? Actually, Ito, si Maharlika. the borders are now getting less and less. There will come a time when even running after those who spread it from distant shores will be very possible. At ito ho base po sa narinig ko sa sinabi ni Director Jimmy Santiago ng NBI. Sisikapin nila, no, na makipagtulungan sa Interpol, makuha lang yung mga gumagawa ng fake news, yung mga naninira, at yung lalo na yung may mga warrant of arrest. Alam nyo kung sino yun. Hindi na ako magsasabi ng, bahala na kayo, hulaan nyo. Si Maharlika, yung pinatutungkulan doon. Di ba? Si Maharlika, ang pinatutungkulan doon, yari kayo. Kasi may 2 warrant of arrest, di ba? Sinasabi ni Director Jimmy Santiago. Ngayon, narinig ko si Maharlika. Isa yung kay Tunying at isa yung kay Uwi Quiñones, mga kababayan. Yari yan. Lalo na kapag ka-connect. Si Maharlika, tawag pa, sigaw ng sigaw yan ng sedisyon. Di ba? Sigaw ng sedisyon yan. Bawal sa Amerika yon.
Bawal sa Pilipinas yun at kahit naman sa nyatang bansa eh. Sabi ni Patrick Joaquin, meron pa kay Mel Robles. Oo. O posible, maaari na baka yung sedisyon eh makapagpauwi sa bansa kay Maharlika. Sir, may warning ba kayo dun sa mga fake news No, peddlers na I ito? don't want people, I don't do that. I don't do that. Okay na. Okay? If ever ba, anong kaso yung pwedeng maikaso? Cybercrime. Cybercrime, ha? Cybercrime. We can get a form of cybercrime against them in the process. And that is a very different kind of law. Sir, sa tingin niyo po ba may grupo, may tao sa likod ng mga ito? Meron nga daw. Meron talaga. Balikan na lang natin yung sinabi po nung anak ni Juan Ponce Enrile, na si Katrina Ponce Enrile, mga kababayan, na meron daw pondo galing sa China, no? Na nakakapasok sa ating bansa at ipinopondo doon sa mga ganyang mga vloggers. Bakit ginagawa ng China yon? Kasi 'di ba unang-una meron tayong hindi pagkakaintindihan o meron tayong laban against sa kanila about West Philippine Sea. So ngayon, pondohan natin 'yan, no? Para sila mag-away-away doon sa kanilang loob ng bansa nila. Pagka sila nag-away-away, nagkagulo, mahina na 'yang bansa na 'yan. O saka tayo umatake sa kanila. 'Di ba? Ganun kasimple ho 'yun, mga kababayan. Paano muna? No? Magpapaalam muna ako. Nag-live pa naman si Maharlika, nakapanood pa naman ako ng live ng isang araw. Malaya siyang magsalita, dapat lang hulihin 'yan. Sabi ni Ayan, saan po proof niyan? Eh yun sabi ko nga, sabi ni ni Katrina Ponce Enrile. Baka umugnay, baka pwedeng maging proof, no, yung picture nila, na magkakasama sila at ang nagpondo China. Baka pwedeng maging proof 'yon. Muli po, maraming salamat. Magpapaalam na ako. God bless po sa ating